So, gagawa po tayo ng dual ISP. Kasi ayon po sa aking nalalaman, hindi naman talaga ako marunong, is ilalagay ko yung port na 443 sa ISP2 using UDP. Kasi po yung mga downloads like mga video, mga lahat ng video po, mukhang nanggagaling sa 443, di ba? So ilalagay natin siya sa ISP2 using version 6. Ito pong pinaka basic. Yung natitirang mga port is pupunta lang po lahat sa ISP1 natin. So ilagyan ko po, pinalitan ko po ng pangalan, yung ang Ether1 natin is sa ISP1 at Ether2 naman is ISP2. So create po tayo ng, punta po tayo sa IP DHCP client, then mag-add po tayo ng internet sa, gawa po tayo ng DHCP client sa ating ISP1. Uncheck lang po natin yan at saka click no, click apply, then copy para naman sa ISP2, apply, click okay. So wala pa itong internet kasi hindi pa tayo gumawa ng masquerade. So punta tayo sa IP ulit, IP firewall, at saka dito sa NAT, punta tayo sa NAT. Ito pong yung NAT, click NAT, add, under sa add ang source NAT, at gawa tayo ng out interface ISP1, at saka punta tayo action, change po natin sa masquerade, click apply, then copy para naman sa ISP2, click na po natin out interface at click natin, change natin sa ISP2, click apply, okay. So test po natin kung meron ng internet yung ating Microtech. Punta na po tayo sa new terminal at saka i-ping natin yung caps lock, ping natin yung 888 Google ba. Ayun, wala pa tayong internet kasi wala pa tayong root. Sige lang, hindi tayo gumawa kasi ng root kasi magmamanual tayo ng input sa root. Punta po tayo ulit sa IP, click IP, punta po tayo root, i-declare po natin ang ISP natin dito. So example, Globe at PLDT. So yung sa akin is ano naman ito ang 100 kasi yung nilagay ko 192.168.100.1. So paglagay natin na ito yung ito yung PLDT. Ping distance 1 at saka click po natin apply. After na click apply, click OK. So subukan natin ulit doon sa new terminal at mag new terminal at magpiping tayo ulit. Meron na po tayong internet. So para naman po sa ISP2 natin, simple lang po, maglagay po rin tayo dito. So wala pa akong nilalagay. Gawa lang po tayo na sa root po. Punta kayo ulit sa root makikita ang root sa IP at saka routes. IP, ito po routes. So balik po tayo dito sa route, add po tayo or copy na lang po natin ito yung ISP1 natin, copy, at palitan po natin yung distance is 2. Palitan po natin ang distance 2, click apply, then okay. Meron na po tayong dalawang ISP, pero papalitan po natin itong kanyang IP address. So possible lagay natin Globe 254.254, click OK. After nyan, hindi pa yan working kasi gagawa po tayo sa firewall. Balik dito sa firewall yung firewall is makikita nyo sa under sa IP firewall, yan po, firewall. So balik po tayo dito sa firewall under sa Mangle, click Mangle,
plus sign, at saka pre-routing. Syempre, pre-routing. Protocol, UDP. At saka yung destination port, yan yung 443. Punta tayo action. Imbis na accept, mark routing. Gawa tayo ng video. So, ang purpose po nito, lahat po ng video is mapupunta sa kay Globe under sa port na 443. Under naman siya ng UDP. So, click natin apply. Click OK. So, yan lang po. At balik tayo ulit sa routes. Punta po tayo sa IP at sa routes. Under sa routes, kanina nakita nyo yung ISP2 natin is yung globe. Sabi ko sa inyo 254 yung globe. Ito po, under ang kalagay po dyan distance 2. Yung routing mark is click natin, pipiliin natin yung video. Yan, click po natin. Click po natin apply. Okay. So, gawa pa tayo ulit. Isa pa. I-copy lang po natin itong ISP1 for backup purpose lang. Kapag na-down yung ISP1 is mapupunta siya sa cancel muna. Nagkamali. Ito po. Mapupunta siya sa globe. 254. Set natin ito sa number 2. For backup lang po siya ito. Kapag nawala yung ISP1, hindi sasaluhin ni ISP2. Kapag nawala naman si ISP2, sasaluhin ni ISP1. Medyo may gagawin po tayo dyan sa kanyang netwatch, pero basta ganito lang muna, sundin nyo lang. So, i-declare natin rin dito ang IP address ng ating nakalimutan ko pala, gagawa po na tayo ng bridge. Pero ang i-bridge natin is yung 3 at 4 at 5. Pwede rin tayong gumawa ng wifi, pero focus muna tayo, gawa muna tayo ng bridge. Click po natin yung bridge. Ito po yung bridge, ayan na lalabas. Bridge 1, okay lang po yan, kahit anong ilagay nyo ng pangalan. Click OK. Ports, under sa bridge, yung sa gilid ng bridge, click port, plus sign. Yung interface is bridge. Yung interface pala is yung 3. Under sila, ilagay natin sa bridge 1. 3, 4, 5. Apply. Then copy. Change lang natin si 3 sa ether 4. Okay. Copy ulit. Then sa ether 5. Okay. Meron na tayong port under sa bridge 1. So lalagyan natin ng IP address bridge 1. Punta tayo sa IP addresses of IP addresses. Under sa addresses, mag-add tayo plus, click po tayo kung anong IP ang gagawin gusto nyo. Sa akin nilagay ko 192.168.20.1/24. Ang interface is bridge. Gawin nyo lang po yan. Click apply. Okay. So, meron na tayong IP, pero meron po tayong IP under sa address list, pero wala pa tayong Ethernet kasi hindi pa po nakapaglagay ng DHCP sa ating Microtech. So, punta tayo ulit sa IP. DHCP server. DHCP setup. Under sa DHCP setup, piliin natin yung bridge 1. Next. Lagay tayo na DNS ng Globe. Sumobra yung dot ko. At ulit. Isa pa. Yung 8844. Pwede rin po yung mga alam nyo na DNS.
Yung list time, nagbabago po yung IP address niya. Gagawin ko lang 2 days. Okay. Meron na po internet lahat ng LAN port 345. Okay na po yan. So, subukan natin kung meron na siya talagang internet. So, punta ako sa network. I-disable ko muna ito. Disable. At saka enable. Binigyan ko ang dito sa pag kinuha na ito. Identifying pa po. Kayo sa akin. Pag hindi niya kuha, hindi ko nilagay sa Meron na po IP. Nakita nyo na po yung IP 20.1. Click po natin login. Nandito na po tayo. Subukan po natin kung may internet na. Mukhang meron na nga. Try po natin ng YouTube. Yan na po. Meron na pong internet. Okay na po yan. So sa nagtatanong kung effective ba yung ISP2 natin, wala kasi ako ditong isang LAN cable, malayo ako sa LAN. Pero testing nyo na lang po kung working. At mag-comment na lang po kayo kapag hindi working at tutulungan ko kayo.